ng ibang bagsak. Siyempre, alam ko naman na lahat kayo ay nanonood ng balita. Tama ba ko? Oo! May sino dito ang gustong mag-share ng kanyang napanood na balita? Si Jameson Umlaw! O gusto mo ba, Jameson? Umiinom si Jameson pero nagtaas ng kamay sa isip. Guys, i-share mo nga sa amin. Sir, bakit ko sa napanood ng balita kagabi, nakapatuloy nga po ang paglaganap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Patuloy po silang nag-recruit ng ating mga Pilipino nang sa gayon ay magtrabaho po sa ibang bansa. Particular po dito ang Japan kung saan sila po inanalaman ng mga workers po lalo sa kanilang factory. Okay, maraming salamat. Bigyan nga natin si Ace ng 3 bagsak. Sabi nga sa ulat ni Ace, marami daw ang mga opportunity sa ibang bansa, lalo na daw sa Japan. So nakakailangan sila ng dagdag na magtatrabaho. So alam naman natin, ang mga Pilipino ay magaling pagdating sa pagtatrabaho. So kung meron lang kayo mga kakilalang kapamilya na gusto mag-Japan, pwede nyo nang sabihin yung ulat ni Ace. Wow! So nagkaintindihan ba tayong lahat? Oo! May mga katanungan ba? Wala na po! So dahil dyan, tayo ay magkaroon ng balik-aral. So ano nga ba yung naintindihan nyo? So hindi tinatanong ni Sir kung ano ba yung topic nung nakaraan. Ang gusto ni Sir malaman, ano ba yung napulot ninyong aral? Ano? So dito tayo sa side na to, sinong gustong mag-volunteer? Okay, ano ba yung natutunan mo nung nakaraan? Pinatutunan ko lang. Natutunan ko nung nakaraan yung mga issue ko sa paggawa at sa mga manggagawa. So, issue daw sa paggawa at sa mga manggagawa. Magaling si Jay dahil dyan, bigyan natin siya ng Sir MB Club. So, paano nga ba yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hashtag magaling. Magaling lahat. Let's go! 1, 2, 3. Hashtag magaling! Sabi niya mga issue daw sa paggawa. So, maaari ka bang magbigay ng isang issue? Kaya na. Opo, mababang pasahod daw. Maraming salamat kaya bigyan natin siya ng 3 bagsak. Ngayon, sa tingin niyo bakit nga ba ang mababang pasahod ay isa sa pinakamalaking issue ng ating bansa pagdating sa paggawa? Sige nga, sagutin mo nga, Liza. Bakit nga ba ang paggawa ay mababang pasahod? Tama siya. Tumpak ang kanyang kasagutan. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Sabi niya, mababa daw ang ating ekonomiya. Siyempre, kung mababa ang ekonomiya, mababa din ang pasahod sa mga tao. Siyempre, kung tataasan ng mga kumpanya ang kanilang pasahod, ibig sabihin, mas malulugi sila at mas babagsak ang ating ekonomiya. So, may mga katanungan pa ba ang lahat? Wala na po! So, napakagaling naman talaga. So, dahil dyan, magkakaroon tayo ng isang palaro na pinamagatang energetic talaga ng grade 10 Rizal. Gusto yan ni Sir. So, maaari kong basahin at lahat ng ating instruction. Pipili ang puro ng 10 kalahok at hahatiin sila sa 2 grupo. Bawat
Sumunod ay si Sumunod ay si Miguel. Ang huli ay si Kenneth Amor. Okay, syempre, may muna ay pupunta dito sa dito. At ito munang grupo, hanay kayo dito lahat, kayo lima at nakaharap kayo doon. Hanay kayo dito lima. Okay. Cellphone ni Jesse, tinitingnan na. Bro! Kanina ba instruction, bawal kayong sumingil ng phone sa likod. Sa ano nga ba? Ang inyong kategorya. Ang kategorya nyo ay limang trabaho na nagtatapos sa letrang R. Sa mauna si Kenneth at matatapos sa'yo. So, pag hindi nyo pa nahulaan lahat, hindi pa tapos ang inyong segundo, maaaring pag-ulit kay Kenneth, tuloy-tuloy lang tayo, ano? So, kailangan nyo hulaan yung laman mo, limang iyon. So, ready na ba ang lahat? Dahil dyan, sabihin nyo nga, give me 5. Give me 5! Okay, so your timer starts now. Teacher. Carpenter. Okay? Lawyer. Doctor. Sabi na. Yeah, tuloy-tuloy tayo. Okay? Driver. Okay? Farmer. Okay? Lengka. Okay, so, ang unang grupo ay nakakuha ng 4 na punto. So, kanilang nahulaan ay teacher, doctor, lawyer, waiter, ay farmer pala. So, makalari na muna kayo. Go. Siyempre, susubukan naman natin ang ikalawang grupo. Kung bakit ano ba kayo? Kapag talaga tayo sila magkatalo. So, ano nga ba ang inyong kategorya? Limang trabaho na nagsisimula sa letrang E. Ako muna. Ikaw muna si Wala, ano? Ikaw. Ano ba? Engineer. Educator. Emailer. Editor. Entrepreneur. Electrician. Tapos lang ating oras dahil nasabi na nilang lahat ang ikalawang grupo. Siyempre, lalo na nag-offer ng 4 na punto sa unang grupo, bigyan natin sila ng 5 bagsak. Dahil nakakuha ng perfect score, ang pangalawang grupo, bigyan natin sila ng Sir MB 2.0 pala. So, paano nga ba yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Basic. Lahat, sabay-sabay nga. At so, magaling nga ang lahat. So, syempre, base sa inyong mga nakita, may karagdagang tanong si Sir. So, ano nga ba ang trabaho na nabanggit ang pinakamahirap pasukan? Sige nga, ikaw nga. Dela, isabihin mo nga. Anong trabaho ang nakita mo dito na mahirap pasukan? Farmer. Sige nga, ikaw nga, Prince, tingin mo bakit farmer? Konti lang daw ang may lupa. Tama nga naman ang kanyang sagot. Bigyan natin silang dalawa ng 5 bagsak. Okay, bukod sa farmer, dito naman tayo sa side. Ikaw nga, Ariana, ano pa kaya nakita mo yung pinakamahirap pasukan sa tingin mo? Engineer. Sige nga, bakit ba niya ang engineer? Sa tingin mo, bakit engineer? Okay, puro lang daw. Tama nga naman ang kanyang sagot. At also, ang engineer ay kailangan mo muna mag-take ng board exam. So, mahirap nga talagang pasukan ng mga trabaho ito. So, ibig sabihin, anong mangyayari kung sakaling walang kumuha ng mga trabaho ito, maaari mo bang sagutin, Patricia? Siyempre, kung pag wala pong naging farmers, wala pong magtatanim ng ating mga kakainin. Pag naman po walang naging engineer, wala pong magpaplano sa mga bahay, sa mga Okay. So, maraming salamat, Patricia. Napakagaling ng kanyang sagot. Ano? So, dahil nga doon, kung wala doon kukuha ng mga trabaho yun, maaaring maghirap ang ating bansa. O ang Pilipinas. Tama nga, si
Iba pa nga ang sabi ni Kayla, dahil ang mga regular employee, hindi na nila kailangan ng problema na mag-renew pa ng mag-renew. Kasi nga, itong mga regular employee na rin na to ay meron din silang mga natatanggap na benepisyo. Katulad nga ng magbigay ka nga, sige. 13-month pay. O, 13-month pay. Kung pa nga ganyan sagot, ikaw nga, Jay, magbigay ka. O, napakagaling So, iyan ay natatanggap ng mga regular employee. Subalit, kung ikaw ay under ng contractualisasyon, wala kang benepisyong matatanggap. At isa pa, mamumroblema ka, kailangan mong mag-renew. Kung ang kontrata mo ay every 6 months lang, wala kang magagawa. Doon matatapos yung kontrata mo. At ikaw ay hahanap na ng panibago. So ano nga ba ang epekto nito? Pakibasa nga ng lahat. Ang mga manggagawa ay hindi binabayaran ng karampatang sahod at mga benepisyo tulad ng mga regular na manggagawa. Ayun nga, katulad nga ng sabi ni Sir, hindi sila nakakatanggap ng karampatang sahod at mga benepisyo. Kasi nga, hindi sila under ng regular employee. Itong mga regular employee na ito, minsan, meron silang nakatakdang salary. At yung mga under ng contractual, meron lang silang kontrata kung ilan lang yung matatanggap nila. For example, ang starting dapat ng isang nag-a-apply ng regular ay 25. Sa'yo ay, okay, talimit muna. Okay na ba tayo? Okay, maraming salamat. So, syempre, yung mga hindi regular employee, ang matatanggap lang nila ay mas mababa doon. Maaaring 15 lamang, 14, o kaya minsan 10. Diba na, kaawa nga ang ating mga trabahador. So, ano nga ba ang susunod? So, ang susunod ay ang job mismatch. Alam ko na alam na ito. Sige nga, magbibigay nga ako ng hashtag job mismatch. So, yun nga, Jessa, sagutin mo nga. Kasi natin ba, magaling ang ating presidente. Hashtag job mismatch. So, ito po yung mga nagtapos ng mga degree, pero hindi po nila nakukuha yung mga dapat na trabaho nila. For example, sa teacher po, is nagtapos po sila preparing call center na po. Okay. So maraming salamat kung ang kanyang sagot na. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Itong sabi ni Jessa, so hindi naman natin nilalang ang mga call center. So alam naman natin na mataas talaga ang persuasion doon. Kaya mas pinipili nila doon. At bago ka makapasok sa DepEd, syempre kailangan pa magpa-ranking, kailangan mo pa ng length at mga experience. Syempre kaya mas pinipili nila ang call center kasi nga yun yung mas madaling pasukan at mas mataas ang sweldo. Subalit, hindi ang kanilang kayang suot o ang kanilang tinapos tama nga naman din si Ro. So ano nga ba ang suliranin at epekto nito? Maaari magbasahin na lahat? Ang isang individual ay may trabaho, ngunit hindi tugma sa kakayahan o pinag-aralan nito. Tuloy na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho o mga unemployed. So dahil doon dito, lumataas yung unemployment rate natin. Kasi nga, dahil nga hindi nga tugma yung kanilang kakayahan sa ino-offer sa kanilang trabaho, tinatanggihan na lang nila ito. Siyempre, di maghahanap sila uli ng bago. Habang wala sila napapasukan, sila ay magiging under ng unemployment. Okay, so ano nga ba ang mga kadalasang trabaho bukod sa teacher na under ng job mismatch? Magbigay ka nga, Gregorio, mga kadalasang trabaho na papansin mo. Ang sabi ko po, yung mga nagtapos na graduation natin po sa mga trabaho ng employee or DLT. Okay, pumupunta daw sila doon. Magaling nga si Gregorio. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Okay, so sabi niya, doon daw na lang sila lumilipat. Siguro, may mga posibilidad na maaari daw na mahirap yung requirements, mababa ang pasahod, at hindi nga tugma yung ino-offer sa kanila. So, dahil doon, mas pinipili nila umalis o mag-i-stay man sila pero nahirapan sila kumilos dun sa trabaho. So, may mga katanungan ba tayo? Wala po! So, ang ating panghuli ay mababang pasahod. So, basahin nga ng lahat. Ito ang mababang pasahod ng mga kapitalismo.
Kasi nga, mababa ang pasahod. Ang starting mo, sige, for example, ikaw ay nakapagtapos ng, sabihin natin, education. Ang starting mo ay, pagpalagay natin ay 26 or 25. Nagkano? Siyempre, Siyempre, kung ikaw ay licensed na, may ayun ang kadalasan mong starting, around 20 plus. So, tingin mo ba makakabuhay ka na ng pamilya sa ganung sahod? Dito. So, bukod sa guro, ano pa kaya is ang tingin mo kadalasang nangyayari? Bakit tayo nagkakaroon na ng break? Ano ba yung mga trabaho? Bakit po sa akin po nagkakaroon isang trabaho ay engineer po. Dahil kalibigan po ng mga gumagaling engineer, hindi po ako nagkakuha ng isang malaking kumpanya, kaya sa na po kayo nagtitiis na kumpanya ng mababa ang pasahod. Oh, magaling nga ang sagot, ano? Nagtitiis na lang sila doon sa ibang bansa. Kasi nga dito, mababa ang pasahod. So, itong pang kanyang kasagutan. At isa pa sa mga pinakasikat na trabaho ay yung mga nurse. So, alam natin yan, di ba? So, ang sabi nga, bakit umuunlad ang ibang bansa? Dahil din sa mga Pilipinong nagtatrabaho. So, meron nga si Sir na panood na balita. Tinanong yung taga-Taiwan. Sabi niya, bakit ang ganda ng education ninyo? Ano ang sekreto ng bansa nyo? Ano mga sinabi nila? Filipino teachers. Sabi nila, yung Filipino teachers dun sa amin ay kumpleto ang benepisyo, mataas ang sahod, at kung ano lamang ang trabaho nila, yun lamang ang ginagawa nila. Libre ang instructional materials, may mga benepisyo, at minsan ay libreng pabahay pa sa kanila. So dito sa ating bansa, malaking problema iyon. Ano? So kung sa tingin nyo, kung maubos lahat ng mga professional natin, magagaling sa professional sa bansang Pilipinas, ano ang mangyayari sa ating bansa? Kaya nito mo. Mawawala yung mga professional dito sa Pilipinas, bagsak na yung ekonomiya. Yung mabagsak daw ang ating ekonomiya. Siyempre, kung wala nang matalino, wala nang magagaling, paano pa tayo umundan? Tama ba ni Sir Don? So dahil dyan, may inandaw ni si Sir na isa pang palaro. Ito na maganda natin. Okay, basahin na natin ang baluntok. Okay, sige, tingnan natin kung sino nga ba ang unang kalahok na nakikita natin sa ating name paper.
sagot niya ay medyo may problema lamang pero tumpak ang tamang sagot niya. Ang unahan medyo nagka-problema lang siya doon pero malapit niya na makuha. So dahil dyan bigyan natin siya ng 3 bagsak. So tama pa rin naman ang kanyang unang sagot tungkol sa unemployment. Yun daw yung mga hindi pa natatanggap o yung mga walang trabaho. So sino kayo nakakalam ng underemployment? Okay, nilalasan kami si Ara. Ano nga ang underemployment? Ang underemployment po, sir, ay tumutukoy din sa sir, jobless match. Na kung saan yung mga taong tinapos ang isang kurso ay hindi tumutugma sa yung trabaho nila, hindi tugma sa kanilang tinapos. For example nga, sir, yung mga teachers, kung saan nag-apply sila let's say sa call center, sa company, or other buildings. Other buildings or jobs. So, tama nga si Ara. Bigyan natin siya ng Sir MB 2.0 pala. So, paano nga sir? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Basic. So, yun nga. Lahat nga. 1, 2, 3. Basic. So, basic nga lang talaga kay Ara. No, nagbigay pa siya ng halimbawa. Ito na kayo konektado sa job mismatch. So, tingnan nga natin kung tama nga ba ang kanyang sinabi. So, ang una, pag-usapan natin ang unemployment. Maaari pang basahin ng lahat. Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho. Ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Kondisyon kung saan So, take note class ulit. Ito ang unemployment, kung walang trabaho, ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Kung ikaw ay nasa bahay mo lamang, di ka naghahanap ng trabaho, hindi unemployed ka. Ang tawag sa iyo ay unemployed. Kasi sabi dyan, kailangan ikaw ay naghahanap ng trabaho. So sabi nga, katulad nga ng mga halimbawa natin noon na minsan mahirap mag-apply ng trabaho. Ang daming requirements, ang daming kailangan mo pasado ka. May alam pa ba kayong mga trabaho na napakahirap ng requirements na may sumikat? Jollibee, sige nga, sabihin mo nga bakit Jollibee? Sobrang dami po requirements. Napakarami daw ng requirements katulad ng TID, SSS, police clearance, health card, medical cedula. Maraming salamat, PJ. No? So, awa naman ang ating napakaganda. Sabi niya napakaraming requirements. So, dahil doon, nahirapan tayong pumasok. Di ba sa mga trabahong yun? So, yung mga unemployed, sila din ay minsan nahihirapan na makahanap na ng trabaho katulad ng sabi ni Sir at pumapasok din sila sa contractualization. Dahil minsan, mas pinipili na lang nila maging contractual. Magkatrabaho lang sila. So, minsan, nakita tayo sa mga private school. Yung iba dyan, LPT na, pero under pa rin sila ng private school. Dahil nahirap na hirap sila makapasok. So, ano nga ba ang madalas na sahod? Sino ba dito yung may kapatid o mag-anak na nagtatrabaho sa private school? Okay, si Kat, ating ate daw ni Kat. So, Kat, ano ba ang starting ng ate mo sa private school? Starting salary niya. 6K daw. So, ang ate mo ba ay pasasok sa F? So, nagtitake pa lang naman ka. So, maraming salamat. So, yung ate niya ay nakapagtapos na. Pero, pwede natin siyang i-ano ng unemployment. Kasi meron siyang topic na diploma. Kahit hindi pa siya nakapag-grade, pwede pa rin siya mag-apply ng trabaho. Siyempre,
na magtrabaho sa ibang lugar o sa ibang bansa. Kahit iba pa rin yung tatrabahuhin nila. At least doon, nagkaroon nga ng job mismatch, mas mataas naman yung sahod nila. So kumpara dito, iba na nga yung trabaho nila sa kanilang profesyon, mababa pa ang sweldo. So linawin lang natin everyone, so ang unemployment, ikaw ay wala trabaho. Okay, so naghahanap daw ng trabaho. Yung ang naghahanap. Sa underemployment naman, ano ang ating keyword dito? Yun, hindi daw ayon ang iyong trabaho. So, naintindihan ba ng lahat? Dahil dyan, may papanood si Sir na isang maikling video. So, mamaya, tatanungin ko kayo patungkol sa video na ito. Muna natin. Sabayin muna tayo. Ayon sa 1.66 million ang mga walang trabaho o parang mas ng 22% ang labor force ng bansa. Mas kaunti kumpara sa halos 2 million na unemployed noong Oktubre. Kabilang sa mga pinakamaraming bagong trabaho noong Nobyembre, ang wholesale at retail, repair services, pati sa manufacturing at transportation sector. 5.23 million naman ang mga underemployed noong Nobyembre. Sila yung mga trabaho pero mas mababa sa kanilang sayahan o kaya ay kumulangan sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority, kabilang sa mga susunod nilang tututukan ang skills training ng mga manggagawa para mas lumawak pa ang kanilang mga oportunidad. So, doon nagtatapos ang ating pinanood na video. Siyempre, bago yan, napapansin nito, siyempre, sobrang init, tanghali, ang iba sa atin ay inaantok. So, maaari bang tumayo ang lahat? Sige nga, tayo muna tayo lahat. Tayo tayo. Siyempre, ayaw ni Sir na tayo ay inaantok. So, tayo muna tayo. Okay, tayo. So, gagayahin mo lamang si Sir. So, sige na tayo kay Sir. So, simpleng-simple lang ito. So, ang gagawin natin ay ang laki ng titik o, titik o, titik o, ang laki ng titik o, silaki ng mundo. So, gawin nga na lahat. Pinamabalan muna tayo. So, gawin lahat. 1, 2, 3, go! Ang laki ng titik ko, titik ko, titik ko, ang laki ng titik ko, silaki ng mundo. Okay, so manatili tayong nakatayo. So tatanungin natin, si Ace, ano nga ba ang ibig sabihin ng iyong malaking titik ko? Opisina daw. So ang opisina ba may connection sa ating tinalakay? So ito na, tanungin naman natin si Jameson dahil napakatangkad niya, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ng malaking titik ko? Ano daw? So tayo muna tayo pakinggan natin si Jameson. Optimistic na daw. So ang pagiging optimistic ba? May connection sa ating tinalakay? Kaya
sukat kung nag-improve ba ang ating bansa, kung tumataas ba ang ating ekonomiya. So pag mataas ang unemployment saka underemployment, ano ang maaaring nangyari sa ating ekonomiya, Rafaela? O, napakagaling ka talaga ni Rafaela. Bigyan natin siya ng ano daw? Ano nga ba ang Siyempre, hindi naman masama si Sir ano. Kung may bagong bago, i-share lang. So, ganyan maaaring po sa amin i-share yung rap na yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing mo, rap. Sige nga, tayo natin nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, napakagaling nga. Talagang so, may mga katanungan pa ba tayo? Okay, so dahil dyan, ating sagutin muna ang daon pang proseso. Ano? So, ang unang tanong ay, ano ang pangunahing pagkakaiba ng unemployment at underemployment? So, si Sir. Ang tunod natin ay si Mela. Kasi, sa kanilang mga sinagot ay sa ating mga sinagot, baba ang pagkakaiba ng unemployment at underemployment. Pagkakaiba po ng unemployment sa unemployment. Yung unemployment po, yung walang trabaho pero naghahanap ng trabaho. Sa unemployment naman po, yung hindi ako yung trabaho mo. Kaya kukuha nila. Okay. So, tumpak na ang sagot ni Mela. Bigyan natin siya ng 5 bagsak. So, sabi nila, ang unemployment ay ito yung mga taong naghahanap ng trabaho, ngunit wala silang mapasukan. At ang underemployment, hindi akma ang kanilang kakayahan o ang kanilang sahod sa kanilang trabaho. So, sino nga naman ang sasagot nito? Pangalawa nating katanungan, basahin natin lahat. So, ang sasagot ay walang iba kundi si Daliaran. O sino? Jan. Sa tingin ko po kaya po tumataas ang unemployment rate. Kasi po dahil nga po sa job system ng ating Pilipinas, na kung saan po nagkakaroon po ng di pantay-pantay na trato sa mga trabaho. Unang-una po dito ay yung pagtrato sa kapwa-pamilya pagdating sa ay kapag katawas na po ng isang ay kapag ka nasa pampalika at pinag-apply sa iyo na kapamilya mo, automatic napapakita ba yan? Sa ito na yung may nawawala ng gana yung ibang tao na kapamilya. So, tumpak na ang kanyang sagot. Bigyan natin siya ng 5 bagsak. So, nasabi niya nga rin daw na yung iba daw, mas tinatanggap yung pamilya nila sa trabaho yun. So, syempre, yung iba nag-apply, tinatamad na sila. Kasi daw nagkakaroon daw ng palakasan. So, maganda ba ito? So, syempre, para sa ikatlo nating katanungan, ang sasagot ay si Jessa. Jessa, basahin mo ang ating tanong na iyong sasagutin. Alam mo ba si Jay Pedro ng ekonomiya kung ang karamihan ng mga lalaki ay walang trabaho. So, kung karamihan ng mga lalaki ay walang trabaho, bababa po ang ating Sabi niya, bababa ang ating ekonomiya. Dahil sabi niya, wala nga naman trabaho. Sino ang gagawa? Sino ang mag-aasikaso? Sino ang magtatrabaho sa farm? Para sa ating mga pagkain? Sino ang gagawa ng mga infrastructure? Siyempre, wala na. So, ang mangyayari, patuloy lang na babagsak ang ating ekonomiya at hindi tayo sasabay sa mabilis na pagbabago ng mundo o ng globalization. Ano? So, dahil dyan, mainit ang si Sir Lan, pangkatang buhay. So, ito ay pinamaganda natin. Okay, ang pangatang gawain, pagbasa natin ang mundo.
mabigat na trabaho dahil ito po ay kontrasyon. Ibig sabihin po, hindi po regular o hindi po ang trabaho na dapat papasukan ng isang empleyado. Pangalawa, sa iyong palagay, anong dahilan makasulat nito? Nasabi na nga po ang job is much, ibig sabihin, hindi nga po ang trabaho na dapat isaalang-alang o dapat isakatuparan sa panggagawa sa loob ng isang kumpanya o trabaho. Tuwing katanungan ng isang mag-aaral, ano sa tingin mo ang mga paraan upang makatulong sa pagsugpo sa mga problemang pinapakita sa dalaway? Isa lang po ang naisip na paraan, babaan po natin ang mga kwalifikasyon sa pagtatakbo ng mga empleyado na papasok po sa isang kumpanya. Lakong buwan, maraming salamat. Napakaganda nga rin ng sagot ng Group 1 na pangkat-isa. Bigyan din natin sila ng 5 bagsak. At para sa panghuling grupo, maaari silang presenta. Basic naman po sa group ko, ito ang pinakasabi na gawain at pinakalagay dito na no job needs break. So, pinapalagay po dito na ang isang tao, wala siyang trabaho na matanggalin ng pero bilang tao, may mga pangangailangan siya, kailangan niyang maghanap ng trabaho. At sa tingin namin, ang mga dahilan ng sabihan dito, kaya wala siyang nahahanap ng trabaho ay pwedeng hindi talaga siya naghahanap or pwedeng naghahanap naman siya, ngunit yung mga skills na meron siya ay hindi akop dun sa trabaho papasukan niya. At sa tingin namin, ang mga paraan upang makatulong sa pagsugpo sa problema pinapakita dito sa dalawa ay pwede pong gagaan ng mga kumpanya ng kanilang qualification sa paraan na mapoproduce yung mga maayos na employee at innovative pa para sa mga naghahanap ng trabaho. Yun, so maraming salamat. Tumpak nga rin ang kanilang kasagutan. Dahil dyan, syempre, bigyan din natin sila ng 5 bagsak. So ngayon, titingnan natin ano nga ba o ilan nga ba ang points na nakuha ng bawat isa. So para sa pagbuo ng larawan, so nakita na natin malinaw at tama na ang pagkakabuo nila ng larawan. So sa pangkat-isa, nakakuha sila ng 5 puntos. Sa pangkat-dalawa, 5 puntos din. Sa pangkat-tatlo ay 5 din. Siyempre, para naman sa ating pangalawang kategorya, pagsagot sa gabay na tanong. Nasagot ba ng Group 1 ang lahat ng tanong? Kaya ang Group 2 nasagot ba? Ang Group 3 kaya? Siyempre po! Siyempre naman daw. So lahat ay nasagot ang ating gabay na tanong at tugma nga ang kanilang mga kasagutan. So dahil dyan, nakakuha kayo lahat ng 5 Puntos! para sa pangatlo, operasyon ng grupo. So nakita ko kanina no, nag-ikot-ikot si Sir. So ang ginawa ko ng lahat, nagsiikot din sila. So nag-assign si Sir ng mga pwesto at nagsipuntahan na ang bawat grupo. So nakita ni Sir kanina talagang nagtutulungan sila magtanggal ng tape, ibalot ng tape para maikikit sa ating chart. So dahil dyan, ang bawat grupo ay nakakuha din ng 5 puntos din. At para sa panghuli, pagpapaliwanag ng pinatawan. So nakita nga natin maayos ang pagpapaliwanag ko. Akala mo, mga kasali talaga sa mga beauty pageant. Grabe talaga ang kanilang pagsagot. Si Isa ay parang ang libo. Si Ron naman ay napakaganda para siyang kasali sa pageant. No? Para siya tumataguli. At syempre si Rafa hindi magpapaguli ang ating so nakita naman natin na maayos ang kanilang pagpapaliwanag at naunawaan ng bawat isa. So dahil dyan, nakakuha din sila ng 8 ang bawat grupo ay nakakuha ng 20 points. So dahil dyan, bigyan mo nga ang mga sarili ng 5 bagsak. Siyempre, para lubos natin maunawaan ang ating talakayin, siyempre,
5 bagsak. Siyempre, natutuwa si Sir at si Raymond dahil nga kayo ay natuto at lubos nyo naunawaan ang ating talakayan. So dahil dyan, lubos ako nagpapasalamat. At para sukatin ang inyong kaalaman, siyempre tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Basahin nga ng lahat. Oy, quiz na! Quiz na daw. So maaari na kayo kumuha ng 1 word. 1 word ba, sir? Opo, 1 word. May nakuha na ba ang lahat? Okay, so may nakuha na daw ang lahat. So para sa ating unang katanungan, basahin muna natin ang panunto. Basahin na mabuti ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Okay, para sa ating unang katanungan, ano ang tawag sa hindi tugmang trabaho sa kakayahan ng isang tao? A. Unemployment. B. Underemployment. C. Job mismatch. Or letter D. Endo. So ano nga ba ang sagot? Ang the best answer. Tapos na ba ang lahat? Itaas nga ang inyong kamay kung kayo ay tapos na. Okay. So para sa pangalawa, anong epekto ng contractualization? A. Walang benepisyo. B. Mataas na sahod. C. Permanente trabaho. Or letter D. Seguridad sa trabaho. So magsagot na ang lahat. Tapos na ba? Opo! Taas ang inyong kamay kung tapos na ang lahat. Okay, tapos na. Sa pangatlo naman, bakit maraming Pilipino ang nanginibang bansa? A. Mataas na sahod. B. Kakulangan sa oportunidad. C. Maraming trabaho sa Pilipinas. Or letter D. Murang gastusin sa ibang bansa. So ano nga ba ang the best na sagot? Okay na ba? Pakitaas nga ang inyong kamay kung kayo ay tapos na. Okay. So para sa ating pang-apat, ano ang tawag sa taong walang trabaho ngunit naghahanap? Endo, underemployed, unemployed, or mismatch. So okay na ba ang lahat? Para sa ating muling katanungan, ano ang epekto ng underemployment? Mataas na kita, hindi nagagamit ang buong kakayahan, maraming oportunidad o regular na trabaho. So ano nga ba ang inyong kasagutan? So napagsagot na ba lahat? Okay, so ito ang mga tamang sagot. O batayan natin sa pagwawasto. So i-check muna. Perfect. O sino nakakuha sa inyo ng perfect score? Right. Okay, so mukhang lahat naman ay nakakuha ng perfect score. At dahil dyan, lubos na tutuwa si Sir at naway ang ating napag-aralan ay inyong paglayin at ipalaganap sa inyong mga kaibigan o mga